Update ko lang pala kayo. Binaha na kami dito sa loob ng bahay. Kaka it's been raining in Pampanga nyo. Binagyo na kami dito sa Pampanga. Medyo bumaba na nga yung tubig ngayon. Kasi kagabi medyo mataas yung tubig. Hindi na ako nakapag-video kagabi. Kasi ang bilis pumasok ng tubig sa bahay. Kaya kagabi, halos yung mga gamit dito, nilagyan na lang namin ng case sa baba para hindi tuloy mabasa yung mga gamit. Sayang kasi kung masisira. Tsaka wala na din kami pambili. Hindi yung tiyawot. Pupunta nga ako sa tindahan para makita nyo na din yung tubig na pumasok sa tindahan. Tinaas na lang din namin yung ref tsaka freezer kagabi. Posible rin kasing masira yan kapag nababad sa tubig. Eto nga si mama nagtatago sa gilid ng ref. Ayaw daw niya magpakita. Kasi naman Tiyempo daw tuwing nag-video ko. Yan daw yung lagi niyang suot. Nagingi nga ako dyan kay mama ng face mask. Kasi aalis muna ako. Meron kasi akong kailangan na biling damit. Nagagamitin ko rin papuntang Manila. Bukas na din yung alis ko. Kaya kailangan ko na din mabili ngayon. Nagpatulong na din pala ako kay kuya tsaka kay ate. Para mabilis na lang din kami makauwi mamaya. Etong kolong na lang din pala yung gagamitin namin. Simula din pala nung umulan dito sa amin. Yung araw-araw na naming ulam, tilapia. Eto nga yung crossing namin. Halos yung mga nakadisplay mga tilapia. Baka bukas at sa susunod na araw, magmukha na kaming tilapia. Naabutan pa nga namin yung ibang tao nangingisda dito sa tulay. At habang nakaupo nga kami natin dito sa kolong, may nakita kami mga tao nagdadala ng plastic. Akala nga namin nung una, may namimigay ng relief. Nakikipila din sana kami. Kaso parang namalengke lang sila. Chawot! Una nga namin pinuntahan ni ate dito sa Ukay-Ukay. Kailangan ko kasi na red na jacket. Christmas time kasi yung pupuntahan ko sa Manila. Kaya kailangan ko magpula. Kasi isasabak din ako sa sabong. Chawot! Dito na din pala kami unang pumili. Kasi ang daming jacket dito. At saka mas makakamura pa kami. Nung isang araw nga, habang bumibili kami ng ukay ni ate, tumatawad kami. Sabi na namin, wala na bang mas mumura dun sa paninda niya. Pero yung ending, minura lang kami nung nagtitinda. Chot! Wala nga kami masyadong mapili ngayon. Kaya naganap na lang muna kami kung saan pwedeng bumili. Kaya naganap ulit kami kung saan kami makakahanap ng masusuot. Binalikan ko na nga yung mga kaninang gusto magpa-picture. Sabi ko sa kanila, balikan ko sila pagtapos namin makabili. Kasi kung makakapili sana ako kanina, ipapalaundry ko na din sa kanila. Charot! Kanina pa nga namin hinanap si Kuya Bokyo. Andito lang pala siya kumakain ng siomay. Dito na daw siya nag-almusal. Kasi di daw siya nakakain kanina. Di rin naman ako nakakain kanina. Kaya nanghingi na lang ako ng isang siomay. Pagtapos nga namin makakain ng siomay, naganap ulit kami ni ate ng pulang jacket. Baha na rin pala yung tulay dito. Chot! May tubig na talaga dyan kahit hindi umuulan dito sa Pampanga. Dumaan na nga muna kami sa simbahan ng San Fernando. Sarado nga ngayon yung simbahan. Kaya dito na muna kami sa labas. Kapag talaga nagkakaroon ako ng oras, dumadaan kami ni ate dito. Medyo paambon na nga ngayon. Wala pa naman kami nadalang payong. Habang naglalakad nga ako dito, kumakaway sa akin yung mga green man. Chot! Nakakulay green kasi sila. Kaya tinawag ko ng green man. Hinahanap nga nila kung may dala daw akong iklog. Demiretso na nga muna kami dito sa loob ng mall. Para dito na lang din hanapin yung susuting kong damit. Doon na nga sa kabila dumaan yung kuya ko. Kasi parehong papunta naman daw sa taas yon. Nagtanong na nga lang kami sa sales dito. Para agad na rin kami makauwi. Kaso heto na nga lang daw yung available jacket nila. Kaya naganap na lang ulit kami. Habang nagsiselfone nga ako dyan, nag-react ng heart yung crush ko sa my day ko. Kaya napadaan na din ako sa mga pang baby na damit. Yeah, advance ko na tong pamimili. Kasi doon din naman mapupunta. Kumuha na nga muna ako ng stroller. Favorite ko yung color blue. Heto na lang din yung kukunin ko. Pero chawot lang, hindi pa pwede. Masyado pa akong bata. Saka ako nabibilin yung mga yan kapag meron na talaga. Kaya ngayon, magtatrabaho na muna ako. Paglabas nga namin, sobrang lakas ng ulan. Pero kailangan namin makahanap. Kaya kahit malakas yung ulan, diretso na lang kami sa SM Pampanga. Kulay red nga lang yung kailangan ko. Pero yung mga dala ni ate, ibang kulay. Sa lagi ko palang pag-alis, si ate na namimili sa mga sinusuot ko. Alam daw niya kung ano yung mga bumabagay sa akin. Kaya ikaw, bagay ka din daw sa akin. Charot! Ito na din pala yung jacket na napili namin. At ito naman yung mga ibang nabili namin. Kaya pagkatapos namin makabili, lumabas muna kami ng mall para makahanap kung saan pwede kumain. Ito na lang din pala kami kumain para mabilis na lang din kami makauwi mamaya. Kapag talaga kumakain, gusto ko kasabay si ate kasi lagi niyang binibigay sa akin yung kalahati ng rice niya. Minsan yung kalahating ulam pa. Pero hindi ko na hiningi inumin yung tubig kasi deserve niya naman uminom na maraming tubig. Ayun lang. Bye-bye! Ngayong araw nga makukuha ko ng scholarship ko. Last year pa ako gumraduate, pero ngayon lang na-release yung allowance namin sa scholarship. Bago nga ako pumunta sa dati naming school, pumunta na muna ako dito sa shop. Dito na ako magpiprint ng ibang requirements para hindi na rin ako magpapaprint mamaya. Yung dating school ID lang naman yung kailangan, kaya heto lang din yung dadalhin ko mamaya. Marami pala ako yung scholarship nung nag-aaral ako. Pangatlo na yata tong scholar sa mga na-receive ko simula nang natapos ako. Kaya kapag may nagte-text galing sa scholarship, asahan nyo na maganda yung gising ko nun. Hindi yun chawot. Sobrang sikip pala ng daan dito sa amin, kaya pinapapark
ko na muna yung sasakyan. Pero kung malapit lang din naman yung pupuntahan, nagko-commute na lang ako. Lalo na kapag wala naman masyadong dalang gamit. Kasama ko din pala yung videographer ko. Bago nga ako pumunta ng school, naganap na muna ako ng pwedeng pasalubong. Para kunwari galing ako ng abroad. Charot! Pupuntahan ko yung dati ko naging advisor. At saka yung mga teacher ko sa marketing. Nagtrabaho din kasi ako sa school namin. Tawag sa amin doon, marketing. Halos nag-graduate na nga din yung mga iba kong kasama. At may iba't ibang trabaho na din. Habang ako tambay pa rin sa bahay. Chawot! Ay totoo pala yun. Pero yung isa kong ka-marketing, dito na rin siya nagtrabaho. Masyado nga niya minahal yung school namin. Kaya ayaw na daw niyang iwan. Chawot! Nagpatulong ako kay Maymay para kunin yung scholarship ko. Nahihiya kasi akong kumuha ng ayuda. Chawot! Wala nga masyadong estudyante ngayon. Kasi pag ganitong oras din ng klase. Pero ngayon, oras ko muna para kumuha na ng scholarship. Bago ko nga makuha yung allowance, meron lang silang pinapirma dito. At nabigay na din yung matagal kong hinihintay. Lalo pa nga ako natuwa dyan. Kasi meron pa daw sa second sem. Eto mga na-release daw. First sem pa lang daw to. Paalam na muna pala ako kay Maymay. At bumaba na muna ako. Kinuha ko na nga yung binili ko kanina. Kasi pupuntahan ko na yung dati kong advisor. Nasa third floor yung faculty. Kaya dumiretso na muna ako dito. Para kung nagtuturo man siya sa ibang klase, meron akong pwedeng pagtanungan. BSBA din pala yung kinuha kong course dito sa school. Si Ma'am Cha din pala yung nag-convince sa akin na ako yung maging representative ng BSBA sa Lakad. Kaya nung nanalo yung department namin sa pageant, sobrang saya namin. Lalo na ako, exempted ako sa exam. Bumaba pala ako ng second floor. Kasi andito daw sa room 202 si Ma'am Cha. Eto pala si Ma'am Cha, yung dati ko naging advisor. 4 na taon ko din siya naging teacher. At 4 na taon din ako naging pasaway sa kanya. Sabi nga sa akin ni Ma'am, pumayat daw ako. At sabi pa nga niya sa ate ko, lagi daw ako nagti-TikTok. Naalala ko pa nga, bago ako pumasok ng school noon, magpo-post muna ako sa TikTok. Pagtapos noon, takbo diretso ng school. Kaya lagi rin ako nalilate. Kung meron nga lang TikTok subject dito, baka ako yung maging cum laude. Chot! Paalam na nga din pala ako kay Ma'am Cha. Kasi baka meron pa siyang gagawin. Alam ko din kasi sobrang busy ni Ma'am. Kaya nagpaalam na ako. Kasi pupunta pa ako sa marketing. Habang paalis pa nga ako, ngayon pa talaga bumuka tong sapatos ko. Para nagpaparamdam sa mga nakuha kong scholarship. Chot! Na-stuck kasi tong sapatos. Kaya tuloy mukha akong pilay na naglalakad. Friday pa lang ngayon, kaya naka-civilian din yung mga estudyante. Bawat madaanan ko nga, tinatanong ko na pilay ako. Sabi ko naman sa kanila, nagutom na yung sapatos ko. Pero bago ako pumunta sa office ng marketing, nagpalit na muna ako ng sapatos. Buti na lang may extra akong dala sa loob. Di na pala ako aakyat. Kasi andito lang yung office ng marketing. Dito din pala ako dati nagtatrabaho. Minsan dito kami sa front desk. Pero madalas pumupunta kami ng school. Wala nga daw sila ma'am ngayon. Pumunta daw sa ibang school. Kaya iniwan ko na lang din sa marketing. Naabutan ko pa yung kaklase ko. Nakakuha din siya ng scholar. Magpapababa na lang daw siya sa San Fernando. Pagkarating nga namin sa San Fernando, mamimili sana ako ng grocery para kay mama. Kasi sumahod din ako nung isang araw sa Facebook. Kaso nga lang sobrang daming tao ngayon. Lalo na uwian din ng mga estudyante. Kaya lumipat muna kami sa intersection para doon na muna mamili. Shoutout pala sa mga estudyanteng to. Sana mag-aral kayong mabuti. Hindi pala alam ni mama na ipag-grocery ko siya. Mamimili lang kami ni ate dito para makabawi ako sa mga kinuha ko sa mga paninda niya. At saka yung mga ibang stock na din sa bahay. Minsan kasi ginagawa na din namin pantry yung tindahan. Shoutout na din kay kuya. Pinapanood daw niya yung mga vlog ko. Yung mga ibang binili ko din pala dito. Yung iba para sa akin din yan. Pero halos kay mama rin yan tsaka kay papa. Kukunin ko sana tong napkin. Kaso di na pala kailangan ni mama. Gusto ko sanang ASMR tong vlog na to. Kaso medyo maingay dito. Kaya wala tuloy akong choice kung hindi mag voice over sa buong video. Di ko tuloy alam kung anong ikwento ko pa dito. Binila ko na rin palang vitamin tsaka food supplement si papa. Pagkatapos ko nga makapili, miretso na din ako sa counter. Habang pinapapunch ko nga yung mga napamili namin ni ate, order na din siya na makakain namin. Nagugutom na din kasi kami. Di rin kasi kami kumain kaninang umalis kami sa bahay. Kaya dito na lang din kami kakain. Medyo masarap muna pala yung kakainin namin ngayon. Kasi sumahod din ako nung isang araw sa Facebook. Kaya susulitin muna namin ngayon. Pagkatapos nga namin kumain, in-take out din namin yung mga hindi namin naubos kanina. Inilisan na nga lang din namin. Kasi may pupuntahan pa kami. Kaya pagkatapos nga namin nakapamili, dumiretso na kami dito sa simbahan. Dito kami nagsisimba tuwing linggo. Lalo na kapag nandito kami sa Pampanga. Yung palang scholarship na na-receive ko galing school, i-donate ko rin siya dito sa church namin. Ayun lang. Bye-bye!